Paano kung isang araw, nag-hiking ka lang para mag-enjoy? Pero biglang may isang bato na 800 pounds ang bumagsak at natrap ang braso mo sa gitna ng kanyon. Walang signal, walang tao, walang tutulong. At ang pinakamasakit, ikaw lang mag-isa. At alam mong mamamatay ka kung hindi ka gagawa ng imposible. Ito ang kwento ni Aaron Ralston sa pelikulang 127 Hours. Nagsimula ang lahat noong April 25, 2003. Si Aaron Ralston, isang expert mountaineer at mahilig sa adventure, ay pumunta sa Canyonlands National Park sa Utah. Gabi pa lang, dumating na siya sa trailhead at natulog sa likod ng pickup truck niya. Sa umaga, sinimulan niya ang kanyang trip. At dahil confident siya, gusto niyang mas mabilis ang biyahe. Ang goal niya, tapusin ang hiking route ng mas mabilis kaysa sa guidebook. Pero dito pa lang, may warning na ang kapalaran. Habang nagbabike siya, nadulas at bumagsak siya sa bato. Pero dahil sanay siya, tumayo lang siya at tuloy pa rin. Habang naglalakad si Aaron sa isang rocky area, nakita niya ang dalawang babae, sina Christy at Megan. Mukhang lost sila at hinahanap nila ang isang underground pool. Dahil mayabang at confident si Aaron, nagkunwari siyang parang trail guide at inalok silang samahan. At syempre, pumayag ang dalawa. Dinala sila ni Aaron sa mas exciting na route, sa isang narrow canyon na parang maze. Sa loob ng canyon, ipinakita ni Aaron ang isang underground pool. At para mas exciting, may blind jump pa. Tumalon sila sa tubig na parang adventure vlog. Nag-video pa sila gamit ang camera ni Aaron. Masaya ang moment. Parang walang problema sa mundo. Bago sila maghiwalay, inimbitahan nila si Aaron sa party kinabukasan. Sabi ni Aaron, pupunta siya. Pero halata sa mukha nila, parang di sila naniniwala. Pagkatapos nun, nagsolo ulit si Aaron at tumuloy sa mas delikadong lugar, ang Blue John Canyon. Dito na siya pumasok sa makitid na passage kung saan may mga boulders na nakaipit sa walls. At habang bumababa siya, isang malaking bato. Sobrang bigat. Ang bigat nito ay halos 360 kilograms. Biglang na-jarred loose at sa isang iglap, bumagsak ito. Tinamaan ang braso niya at naipit ito sa pader. At dito nagsimula ang bangungot. Sumigaw siya ng tulong, pero walang tao, walang sasagot. Kahit sumigaw siya buong araw, walang makakarinig. Sinubukan niyang itulak ang bato. Sinubukan niyang gumamit ng lakas, pero wala. Hindi gumagalaw. At dito niya na-realize ang pinaka-nakakatakot. Mag-isa siya. Wala siyang sinabi sa kahit sino kung saan siya pupunta. Dahil wala siyang choice, nag-record siya ng video diary gamit ang camera niya. Para bang sinasabi niya, kung mamatay man ako dito, at least may record. Nag-inventory siya ng gamit. Konting pagkain, konting tubig, climbing rope, at isang maliit na multi-tool. Pero ang malaking problema, hindi niya dala ang Swiss Army knife niya. At ang tool niya, sobrang blunt. Lumipas ang oras. Si Aaron ay nagsimulang mag-ration ng pagkain at tubig. Sa gabi, sobrang lamig sa canyon. Sa araw, sobrang init. Minsan, nalaglag pa yung knife niya at kinakailangan niyang pulutin gamit paa at maliit na stick. Gumawa siya ng pulley gamit ang rope para subukang iangat ang bato, pero walang nangyari. Kahit anong talino, kahit anong engineering, hindi gumagalaw ang bato. Habang tumatagal, nauubos ang tubig niya at nang wala nang natira, wala siyang choice. Uminom siya ng sariling ihi. Dito na siya nagsimulang mawalan ng pag-asa. Yung mga video diary niya naging mas desperate. Unti-unti, parang tinatanggap na niya na mamamatay siya. Sa sobrang gutom, uhaw at pagod, nagsimula siyang mag-hallucinate. Nakita niya ang pamilya niya,
ang ex-girlfriend niya, at pati yung dalawang hikers na nakilala niya. Na-imagine pa niya na pumunta siya sa party at masaya siyang nagse-celebrate. Pero sa isang hallucination, na-realize niya ang pinakamalaking pagkakamali niya. Hindi niya sinabi kahit kanino kung saan siya pupunta. Walang maghahanap, walang rescue, walang clue. Pagkatapos ng ilang araw, nararamdaman niya na unti-unti siyang namamatay. At sa isip niya, parang nakahiga na siya sa libingan. Pero biglang dumating ang isang vision. Nakakita siya ng isang maliit na batang lalaki. At pakiramdam niya, anak niya ito sa future. Doon siya nagising. Doon siya nagkaroon ng bagong dahilan para mabuhay. Dito niya naisip, kung hindi niya matatanggal ang bato, kailangan niyang tanggalin ang braso. Pero paano? Yung tool niya, hindi kayang putulin ang buto. Hanggang sa may naisip siyang teknik. Ginamit niya ang knowledge niya sa torque. Kung mapuputol niya muna ang buto, mas madali niyang ma-amputate. Gumawa siya ng tourniquet gamit ang camelback tube insulation. Gumamit siya ng carabiner para higpitan. At sa sobrang sakit, isa-isa niyang binasag ang buto ng braso niya. Radius, ulna. At pagkatapos, gamit ang maliit na blade ng multitool, dahan-dahan niyang pinutol ang laman. Habang nagdurugo, habang umiiyak, habang nanginginig, pero pinilit niya dahil alam niya ito lang ang way para mabuhay. Noong May 1, 2003, bandang 11:34 a.m., nakawala si Aaron. Binalot niya ang natitirang braso niya at bago siya umalis, kinunan niya pa ng picture ang bato, parang proof ng trauma na pinagdaanan niya. Pero hindi pa tapos ang laban. Kahit duguan at sobrang hina, naglakad siya palabas ng canyon. Kinailangan pa niyang mag-rappel pababa sa 65-foot rock face. Sa sobrang uhaw, uminom pa siya ng stagnant rainwater at tuloy pa rin siya hanggang sa nakakita siya ng isang pamilya na nagha-hike. Nakita nila ang kalagayan niya at agad silang tumawag ng tulong. Maya-maya, dumating ang Utah Highway Patrol helicopter. At dito na siya na-rescue. Sa wakas, nabuhay siya. Sa ending, makikita natin ang life ni Aaron after the incident. Nagpatuloy pa rin siya sa mountaineering. Nagkaroon siya ng asawa at nagkaroon ng anak. At mula noon, lagi na siyang nag-iiwan ng note para alam ng pamilya niya kung saan siya pupunta. Dahil ang isang simpleng pagkakamali, muntik nang pumatay sa kanya. At yan ang kwento ng pelikulang 127 Hours, 2010. Isang survival story na nagpapatunay na kapag gusto mong mabuhay kahit imposible, gagawin mo ang lahat. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, like and subscribe para sa more movie recaps.